Sa dami-dami ng kwento sa kasaysayan natin, may mga bayani na madalas parang nasa anino lang. Pero yung kwento nila, grabe, punong-puno ng tapang. Ngayon, bibigyan natin ng spotlight ang isa sa kanila, si Agustin Sumuroy. Isang ordinaryong tao na piniling mumuno sa isang himagsikan na yumanig sa buong Pilipinas noong ika-7 siglo. Pero bago tayo magumpisa, isipin niyo muna to. Ano nga ba ang halaga ng mga karapatan natin? Hanggang saan ba ang kaya nating gawin para ipagtanggol to? Yang tanong na yan mismo ang puso ng kwento ni Sumuroy. Okay, so kilalanin muna natin ang bida natin. Si Agustin Sumuroy, isang waray na galing sa Palapag, Samar. Bihasa siyang mandaragat, so isipin nyo, ang buhay niya umiikot lang sa dagat. Isang simple at tahimik na pamumuhay. Pero, eto pa, hindi lang siya basta mandaragad. Anak din siya ng isang babayan, yung mga spiritual leader ng community nila noon. Dahil dito, lumaki siya na may malalim na respeto at pag-unawa sa kultura nila. At itong bagay na to, magiging napakahalaga sa pamumuno niya mamaya. So, paano ang isang mandaragat na anak pa ng isang babaylan ay biglang naging isang bayani? Well, may isang pangyayari na parang gumising sa kanya na nagtulak sa kanya para maging simbolo ng paglaban. Para makuha natin yung buong picture, balik tanaw muna tayo sa kalagitnaan ng 17th century sa Samar. Panahon to ng mga Espanyol at may isang sistema na sobrang nagpapahirap sa mga Pilipino noon. Ang sistemang ito yung tinatawag na polo y servisyo. Basically, lahat ng kalalakihan mula edad 16 hanggang 60 sa pilitang pinagtatrabaho sa mga proyekto ng gobyerno, paggawa man ng barko, simbahan o kalsada. Sobrang bigat na pasanin to na matagal nang tiniis ng mga kababayan natin. Pero, alam nyo, lalo pang uminit ang sitwasyon. May isang bagong utos na galing kay Governor General Diego Fajardo at itong utos na to, ito na yung naging mitya. Ito na yung nagsindi sa galit ng mga taga-Samar. Dito guys, makikita nyo kung gaano kaklaro yung injustice. Ayon mismo sa batas ng polo, dapat dun ka lang sa probinsya mo magtatrabaho. Pero ano yung utos ng gobernador? Ipadala raw ang mga taga-Samar sa Cavite para gumawa ng mga barko? 'Di ba? Malinaw na paglabag sa sarili nilang batas. At heto yung pinakamahalagang punto. Hindi lang to basta paglipat ng trabaho. Isipin nyo, yung biyahe pa lang papuntang Cavite, delikado na. Tapos, iiwan nila yung pamilya at sakahan nila. Ibig sabihin, gutom. Kaya para sa kanila, itong utos na to ay parang death sentence na. Nagmakaawa yung mga lokal na leader, pero wala, binaliwala lang sila. Dahil dito na napuno si Agustin Sumuroy at yung mga kaibigan niyang sina David Dula at Pedro Kaamug. Na-realize nila, wala na silang choice. Sabi nila, tama na, sobra na, panahon ng lumaban. At boom! Sumiklab na nga! Nagsimula lahat noong June 1, 1649 sa isang napakatapang na hakbang. Pinatay nila yung kura paroko ng Palapag. At tingnan nyo ha, ang bilis kumalat, parang apoy talaga. Sa loob lang ng ilang buwan, buong Visayas na halos at umabot pa sa Bicol at Mindanao. At ito yung part na sobrang kahanga-hanga. Nagtagumpay sila na palayain ang malaking bahagi ng teritoryo nila sa loob ng isang buong taon. Imagine yun? Isang taon na sila ang may hawak ng sarili nilang kapalaran. So paano nila nagawa yun? Naging matalino sila. Ginamit nila ang heograpya, yung kalikasan, to their advantage. Nagtayo sila ng kuta sa isang napakataas at halos imposibleng akyatin na bundok sa Samar. Natural na pader, pinalibutan pa ng mga patibong. Yun ang naging sentro ng kanilang malayang teritoryo. Pero syempre, hindi naman basta-basta papayag ang mga Espanyol. Nagplano sila ng isang malawakang kontra-atake. Nag-ipon sila ng isang dambuhalang hukbo, mga sundalong Espanyol at sadly, mga Pilipino rin mula sa ibang lugar para tuluyang durugin ang rebelyon. At ito na yung malungkot na part. So anong nangyari? Una, nag-ipon sila ng napakalaking puwersa. Pangalawa, kinupkob nila yung kuta. Pero sa huli, ang pinakamasaklap, pagtataksil. Mayroon sa mga kasamahan nila ang nagturo sa mga Espanyol ng lihim na daan paakyat. At ang katapusan ni Sumuroy, sobrang brutal. Pinugutan siya ng ulo bilang isang nakakatakot na babala sa lahat ng magtatangkang lumaban pa.
Pero kahit na natalo siya sa labanan at kahit ganoon kabrutal ang sinapit niya, hindi ibig sabihin na walang silbi yung laban ni Sumuroy. Nag-iwan ito ng isang napakalalim at hindi na mabuburang marka sa kasaysayan natin. So, ano ba yung mga aral na pwede nating pulutin dito? Una, ang katarungan hindi yan hinihingi, ipinaglalaban yan. Pangalawa, sobrang importante ng pagkakaisa. Pangatlo, ang totoong pag-unlad ay nirerespeto ang dignidad ng bawat tao at higit sa lahat, pinakita ni Sumuroy na ang Pilipino may hangganan ng pasensya at kapag napuno na, titindig at lalaban. At hanggang ngayon, patunay ito na hindi siya kinalimutan. Sa Samar mismo, ang pangalan ni Sumuroy ay buhay na buhay pa rin. Isa siyang simbolo ng tapang at pagmamahal sa kalayaan. Isang lokal na bayani na hindi nalimot ng panahon. At para matapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kapag ang isang laban ay nag-iwan ng inspirasyon at nagpasiklab sa puso ng iba, matatawag ba natin tong isang tunay na pagkatalo? Kasi sa kaso ni Sumuroy, hindi natapos sa kanya ang laban, ipinagpatuloy ito ng iba. Patunay lang na ang isang dakilang sakripisyo hindi nasasayang, nagiging binhiyan para sa mga susunod pang laban.